Hello guys. Sana narinig niyo ako mga idol. So, 'yon. Yung topic natin is US DS-160 B1 and B2 US visa. So, yan tourist visa. So, step by step to mga idol. So, na-interview na ako, nakatapos na ako. So, sadly denied tayo. Pero okay lang, experience din. Pero sinabi ko naman yung totoo na ayun talaga nangyari, ganito, ganito, etc. Kung ano yung nasa DS-160 form nyo, guys, kailangan tama lahat ng detalye. Kasi doon sila nagbe-base. Kasi pagpasok mo sa interview, computer agad sila. Ini-interview ka, nakapokus sila doon sa passport mo at sa DS-160 form mo doon sa computer. So, kaya kailangan maayos. Pero tama naman yung sa akin. Kaso nga lang, denied tayo mga idol. Pero, ayun talaga nangyari. So, yan. Step by step tayo mga idol. First step natin is yung magpipil up kayo sa link. So, nalimutan ko na yung link eh. Hindi kasi akong gumawa yung pinsang ko. So, shoutout sa pinsang ko. Diyan sa Amerika. Sa Maryland. Yung mga pinsang ko, kamag-anak ko. So, may mga kamag-anak ako, relatives sa US, Fort Washington. So, wala. Ayun talaga. So, ito yung bibigay sa inyo pag denied kayo sa US Embassy. Consular Section, Non-Immigrant Visa Unit. So, yan. Pag nabigyan na kayo nito at binalik yung passport nyo, denied. So, okay lang. Masaya pa rin. Experience. Pero sayang yung pera kasi malaki. 11,100 ba naman? So, step by step tayo. Sa ano na tayo? Focus muna tayo sa ano. Basta yung link, mag-fill up kayo doon ng DS-160 form. So, yung DS-160 form, tinanggal ko na kasi dito eh. And, pagka-fill up nyo doon, may, pagkatapos nyo doon, tawag dito, pagka-fill up nyo, then may lalabas doon ng mode of payment. So, ang mode of payment ko is RCBC. So, RCBC yung payment natin, 11,100 yung babayaran natin sa visa natin. So, ito yung resibo, itago nyo rin. Kasi kailangan nyo, nahanapin nyo sa, sa embassy. Hindi naman nahanap totally. Baka in case lang. Kailangan kasi ng yan. So, after nun, magbayad ng payment sa RCBC, ikaw nang, meron din, scheduling. Ikaw na magpapa-schedule sa sarili mo kung anong gusto mo schedule. So, yung pinili kong schedule is March 17 to 18. So, 2 days na po ang ating process ng US visa. Ang first day is yung ating biometric. So, ang biometric natin is nakalagay dito sa aking form. Yung appointment form natin is sa 3rd floor, Cogon Building, Parkal, Diosdado Macapagal Building. Yan. Paranaque. Tambo, Paranaque, Manila. Yon doon yon. Ang appointment ko is 1 p.m. So, 12:45 na doon ako, nakapila na ako. Tapos, dire-diretso lang yon mga guys. Dire-diretso lang yon. Papapasukin na kayo. Kasi ang haba na pila doon sa loob, aircon naman. Sakay ka ng elevator, 3rd floor. Pagkakita ng elevator, 3rd floor. Then, nakapila kayo doon. Sa biometric, may tinatanong din. Ang tinatanong lang naman is yung name, kailan yung birthday mo, ilang taong ka na, ayun lang. Tapos sa biometric, yung dalawang thumb natin, unahin natin dalawang thumb, tapos yung 4 finger. So after nun, magkakaganto na, magiging ganito na siya. Magkaka-complete. Yan, kagaya na sa DS-160 form ko, yan. Complete. So after nyan, proceed na tayo sa second day natin. Yung second day natin is yung ating interview na. Ito na yung interview natin sa US Embassy na na-deny tayo. Sa embassy, kahit lang kayo, casual attire, formal attire, okay lang. Pero casual, okay din. Good sa goods. Yung address nila is Rojas Boulevard sa Manila. Malapit yun sa Baysan ba yun? Baysan, yan doon. So, ang aking 12:45. So, 12:30 na doon na ako, nakapila na ako. Then, pinapasok na agad. Aircon din doon mga idol sa loob. So, na doon yung may nakasabayan ko sa interview is DS-160, which is yung B1, B2 na tourist visa. Then, katabi ko is J1 na working visa na pala sila.
Then yung mga seaman, yung ibang seaman naman kasi yung may mga seaman din kayong kasabay. Ang seaman ang nag-i-interview sa kanila is mga Pinoy. So isa lang yung tanong sa kanila. Ang tanong sa kanila narinig ko is what is your position in the cruise ship etc. So yun nga, pasado na agad. Swerte, di ba? So sa amin sa DS-160 may narinig ako 3 question lang, 4 question, 5 question. Yung sa akin kasi 5 question yung tinanong sa akin. Ito yung application, yung appointment nyo, confirmation pala. Yan, kailangan nyo yan. Ipiprint nyo yan sa A4. Pati itong, ganito nyo, yung form nyo yan. Lalabas yan dyan. At meron kayong ito. Pero yung reviewer nyo na DS-160 form na ginawa nyo yung pag-fill up nyo, huwag nyo dadalhin yun. So, ito lang. Tapos ito. Tapos yung date ko, kailangan natin prepare tayo. So, casual tayo, guys. Then, may dala tayong, ang mga requirements natin is yung passport. Syempre, passport. Yung documents natin na kailangan, yung ating video, savings account. In case of emergency, meron na tayong laman din. Show money, credit card, PSA, 2x2 picture. 2x2 picture, yung original na copy nyo ha, tapos glossy siya. Yan, yung ganyan. Makintab. Walang yung PDF siya, PDF. Yan. 2x2. Then passport size, nagpa-passport size din ako. Then, sa biometric pala, sorry, sa biometric may ilalagay sa inyo sa likod ng passport. Ayan yan. Tapos sa embassy, ito na. Sa US Embassy ito. So, yun. Dala ko lahat. PSA. Tapos yung request letter ng aking mga pinsan sa US, ito, yan, nandito rin yung billings nila sa US, tapos yung bahay nila, address. Then, so, yun. Pagpasok ko sa loob, pila na kami. Ang kasama namin sa pila is yung J1 na working visa sa mga tourist yun. Tapos sa atin, DS-160, sabay-sabay, pila-pila. Ang bilis lang, bali, windows nila is 8 yata, pagkakatanda ko, 8. 2, 3. Oo, 8. Meron din sa likod kasi open, hindi siya open, close pa. Baka naka-break time. So, 4 lang yung window na interview. So, doon ako sa window 28, yung magaling. Ang dami niyang na-approve. Pero ang dami rin na-deny. Sobrang dami na-deny kasi sa mga form. Kasi in case nga, may hinahanap sila. Nasaan yung form? Hihingin ganito, etc. Ganito. So, yun, di nila nadala. So, nung nakapila na ako na yung na-interview. Ipapasa mo yung yung iyong passport lang, wala nang ibang hingin, passport lang ibibigay mo sa kanila. So sa window 'yon. So tayo na yung next, tayo na yung may interview. So pinasa ko yung aking passport, yung passport ko. So ito yung mga question sa akin. Habang nakapokus sila sa computer nila, tinatanong ka na. So yung first question sa akin is, what is the purpose of your travel in US? So, ang sagot ko, I'm going to visit my relatives and celebrate Thanksgiving. So, masaya siya. So, kaya Thanksgiving, yung nakalagay sa DS-160 form ko is November 15 to December 15, 2025. So, yun ang Thanksgiving ng US. So, ayun yung aking naisip na question. Then, na-answer pala. Sorry. So, ayun, computer, ganon, etc. So, yung next question sa akin is, where will you be staying? So, yun, dun nga sa, sa mga relatives ko sa Fort Washington, yan, etc. Then, next question, third question na yun, second question yung, where will be you staying? So, yung third question ko is, who's funding your travel in US? So, ayan na. Ang sagot ko, me, I have a savings in my bank account and I have a credit card also. So, yun nga. Yun, goods naman. Then, third question yun. Then, yung fourth question ko, dito, parang critical na ako dito kasi sa working experience ko kasi, 1 month pa lang ako sa previous job ko dito sa SM Baguio. Marugami, Udon and Tempura, doon ako. Galing kasi akong Anti-Ants, which is, ang main namin is US din. So, hindi nila napansin yun siguro.
Pero 9 months naman ako doon regular sa Antians. Pero dito sa Marugami, bago lang, provisionary. So ito yung tanong sa akin. What is your work? Fourth question what is your work? Yung answer ko is, I'm a kitchen staff. I currently work at Japanese restaurant in Baguio City. Tas follow-up question siya. How long have you been in working? Yan na. 1 month. But my previous job 1 month, but my previous job is 9 months in Antians Pretiolas, and I resigned recently. So yun, doon na, parang ganun tango-tango na yung konsular. Babae yun, pero mabait, magaling, galing din, bait niya. Pero I think na doon siya parang alam niyo na yung parang disagree siya doon sa akin kasi ang iniisip niya siguro, baka doon ako magtrabaho sa US, which is hindi naman. So, sinabi ko yung totoo. Then, yung 5 question ko, panlimang kong question, have you traveled any other country? Yan. So, yung ang sagot ko, not yet. But I passed this maybe it will be the first time. Yan, ayun yung first time ko sana. So, hindi naman tayo fluent sa English, hindi naman tayo pero tuloy lang. So, yung question yun is panlima. So, after nun, computer, sabi sa akin is, I'm sorry, you are denied. So, please come back again. Then, binigay yung aking passport. Then, ito. Yeah. Denied tayo, guys. So, okay lang. At least, tinry ko. Pero sayang din. Pera din kasi yun ng mother ko. Pinaghirapan. So, ayun. Babawi tayo. Next year. Then, sa akin, nakakaingit. Kasi dami ko narinig na your visa has been approved, pero tayo na denied. So, sana nakatulong to, guys, sa inyo. Then, good luck. Pray lang. Siguro, hindi to para sa akin, kaya, ayun lang. So, yung DS-160 nyo, huwag nyo dadalhin yung parang form nyo na details yun, yung details na, ayun yung titignan kasi sa embassy. So, ito yung dala nyo sa loob ng basta yung step 1 natin is yung biometric pagpasok nyo, dala nyo yung passport nyo, pati ito at itong lalo na to, appointment confirmation, kailangan dala nyo lagi ito kasi ito, A4 lahat ng size ng A4 yan, dala nyo lagi ito doon, pati ito, tapos yung passport yan. Sa biometric, ito, lalagyan to. Kailangan to passport, lalagyan yan. Tapos sa embassy, dala nyo rin tong confirmation nyo. Then ito, then yung passport nyo. Tapos tatatakan kayo, lalagyan kayo ng sticker sa labas. Tapos pasok na kayo. So, yun lang guys. Good luck sa lahat ng mag-a-apply ng US visa. DS-160, B1, B2, US visa. So, yun, good luck guys. Thank you. Sana nakatulong.